Isang gabi ng ulan, isang buhay ang sinagip ko kapalit ng aking pangarap. Habang nakahandusay ang estranghero, tinapon ako ng sariling pamilya sa kalsada. Wala kang kwenta! Sigaw ni Tita Remedios habang nilalamon ng dilim ang aking kinabukasan. Ngunit hindi ako susuko. Magbabayad ang bawat luhang pumatak. Magsisimula na ang aking pagbangon. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang lupit ng tadhana bago ka tuluyang lumaban? Wala kang kwenta, Ani. Sinayang mo ang huling pagkakataon nating makaahon sa hirap. Pinili mo ang isang matandang mamamatay tao kaysa sa kinabukasan ng pamilya mo. Ang boses ni Tita Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang paggalit na paghinga nito, puno ng puot at pagkamuhi. Hindi makapagsalita si Annie. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang baso ng tubig na kabibili lang niya para sa estrangherong niligtas niya. Ang kanyang lumang uniforme ay marumi. May mga bahid ng alikabok at pawis mula sa pagkakaluhod sa sahig ng istasyon ng tren. Saka lamang napagtanto ni Annie ang bigat ng kanyang ginawa. Sa mga sandaling inaalagaan niya ang matandang lalaki, lumipas na ang oras ng kanyang huling tren. Ang scholarship interview na sana ay maglalapit sa kanya sa pangarap na maging doktor. Ang pagkakataong magbibigay ng gamot sa kanyang may sakit na ina ay tuluyan ng naglaho. Ang boteng hawak niya ay dulas sa kanyang mga daliri, bumagsak at gumulong sa malamig na semento. Lumilikha ng isang hungkag na tunog na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pagkatao. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo sa kanyang dibdib. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing walang tulog sa pag-aaral, ang pagtitipid sa bawat sentimo, ay naging abo sa loob lamang ng isang saglit. Tita, namamatay na po ang lalaki. Hindi ko siya kayang iwan, bulong ni Annie. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng iyak na pilit niyang tinitimpi. At ngayon, tayo naman ang mamamatay sa gutom. Alam mo bang huling linggo na natin sa bahay na ito? Ibinenta ko na ang lahat, Annie. Inasahan ko ang pera mula sa scholarship na yon para pambayad sa utang natin. Muling sigaw ni Remedios. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin kung wala kang dalang pera. Doon ka na lang sa ospital tumira kasama ang matandang yan. Pinatay ni Remedios ang tawag. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Annie. Tumingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang ulan ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas. Ang mga patak ng tubig sa salamin ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Napatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin. Isang batang babaeng puno ng pangarap kaninang umaga. Ngunit ngayon ay tila isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng kawalan. Bakit ang paggawa ng tama ay nagreresulta sa ganitong kalupit na parusa? Ito ba ang kapalit ng pagiging mabuti sa mundong ang tanging mahalaga ay ang sariling kapakanan? Naglakad siya pabalik sa silid kung nasaan ang matandang lalaki. Nakita niya itong nakahiga, napapalibutan ng mga makina na nagpapanatili sa kanyang buhay. Walang kamag-anak na dumating, walang kaibigang naghahanap. Sa gitna ng kanyang sariling bihag na damdamin, nakaramdam si Annie ng isang kakaibang koneksyon sa estrangherong ito. Pareho silang mag-isa. Pareho silang kinalimutan ng mundo sa mga sandaling ito. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kulubot na kamay ng matanda. Sana po maging sulit ang lahat ng ito. Mahinang sabi niya habang ang unang patak ng luha ay tuluyan nang kumawala sa kanyang mga mata. Kinabukasan, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat na dinadala ni Annie. Sa bawat hakbang niya pauwi, ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ina. Paano niya sasabihin na ang tanging liwanag sa dulo ng kanilang madilim na lagusan ay napatay na? Pagdating niya sa tapat ng kanilang maliit na bahay, nakita niya ang kanyang mga gamit na nakatambak sa labas, basang-basa ng ulan.
ang luma niyang maleta, ang kanyang mga libro, at ang tanging litrato ng kanyang yumaong ama ay nakalatag sa putikan. "Tita, ano po itong ginagawa niyo?" Sigaw ni Annie habang mabilis na nilalapitan ang kanyang mga gamit. Lumabas si Remedios mula sa pinto. May hawak na payong at isang mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. "Sabi ko sa'yo, huwag kang babalik dito kung wala kang pera. Nakahanap na ako ng bagong titira rito, yung marunong magpahalaga sa pagkakataon." "Pero ang nanay ko, nasaan si nanay?" tanong ni Annie. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at galit. "Nasa loob siya. Hinihimatay na naman sa sobrang stress dahil sa'yo. At kung gusto mo siyang makuha, bayaran mo muna ang lahat ng nagastos ko sa pamilyang ito sa loob ng 10 taon." Sa mga sandaling iyon, naririnig ni Annie ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Ang sigaw ng kanyang ina ay pumailan lang na sinundan ng isang nakakabingang katahimikan. Hindi na nag-isip si Annie. Pilit niyang itinulak ang pinto, ngunit hinarangan siya ni Remedios. "Umalis ka na rito, malas ka. Mula ngayon, wala ka ng pamilya." Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Annie sa maputik na kalsada. Nakahandusay si Annie sa putikan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa ulan at luha. Nakita niya ang pagsasara ng pinto ng kanilang bahay, ang huling bahagi ng kanyang mundo na tuluyan ng ipinagkait sa kanya. Nanatili siyang nakahiga doon, walang lakas na bumangon, habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagtatanong sa kanyang isipan, hanggang kailan mo kayang maging mabuti kung ang buong mundo ay pilit kang dinudurog? Ang huling nakita ni Annie bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang ilaw ng isang mamahaling sasakyan na dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ngunit ang tanging tanong na naiwan sa kanyang puso ay, maililigtas pa ba niya ang sarili niya matapos niyang iligtas ang iba? Ang bawat paghinga ng kanyang ina ay tila isang huling hiling na pilit kumakawala sa tuyong mga labi nito. Sa loob ng puting silid ng pampublikong ospital, ang amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Annie. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng maputlang mukha ni Nanay Elena, habang ang kanyang sariling mga kamay ay puno pa rin ng galos at dumi mula sa pagkakahandusay sa ulan kagabi. "Nay, nandito na po ako. Hindi ko po kayo iiwan." Bulong ni Annie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng kanyang ina. Isang ritmong tila nagbibilang ng bawat sentimong wala sila. Ang katahimikan ay binasag ng marahas na pagbukas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa semento ay yumanig sa buong silid na tila isang babala ng paparating na bagyo. Pumasok si Tita Remedios, hindi upang magtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid, kundi upang maghasik muli ng puot. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, at ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay puno ng panunumbat. "Ayan, tingnan mo ang ginawa mo, Annie. Dahil sa katangahan mo, pati ang nanay mo ay naghihingalo na. Masaya ka na ba? Nasaan ang bayani sa'yo ngayon? Nasaan ang matandang niligtas mo? Wala, di ba? Dahil sa mundong ito, ang mga tangang katulad mo ay laging naiiwan sa kangkungan." Ang boses ni Remedios ay puno ng kamandag. Bawat salita ay sadyang idinisenyo para durugin ang natitirang dignidad ni Annie. "Tita, pakiusap. Nasa ospital po tayo. Huwag niyo pong gawin ito kay nanay." Pagmamakaawa ni Annie, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Hindi kayang tignan ang malupit na mukha ng kanyang kamag-anak. "Huwag akong pangaralan, bata ka. Alam mo ba kung magkano ang utang na iniwan sa akin ng nanay mo para lang mapag-aral ka? At ngayon, wala kang scholarship. Isang basura ka lang sa buhay namin, Annie. Isang malaking malas." Lumapit si Remedios at marahas na hinablot ang maliit na bag ni Annie. "Ito na lang ang natitira sa inyo.
Kukunin ko na ito bilang pambayad sa inistorbo mo sa akin kagabi. Huwag po, tita. Nariyan po ang huling pera namin pambili ng gamot ni nanay. Ngunit isang malakas na tulak ang naging sagot ni Remedios. Ang pagbagsak ni Ani sa gilid ng bakal na kama ay naglikha ng isang mapurol na tunog ng pagtama ng buto sa metal. Habang iniinda ang sakit sa kanyang balikat, nakita ni Ani kung paano kinuha ni Remedios ang tanging alahas na suot ng kanyang ina, ang isang lumang singsing na ginto, ang huling alaala ng kanyang ama. Ang paghila ni Remedios sa mahinang kamay ni Elena ay tila isang paglapastangan sa isang banal na bagay. Ito ay sa akin na. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na muling makakatapak sa bahay ko. Mabulok kayo rito sa ospital. Huling hirit ni Remedios bago siya lumabas. Ang tunog ng kanyang mga takong ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Iniiwan si Ani sa gitna ng isang gumuhong mundo. Nanatiling nakaluhod si Ani sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang hapdi ng kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng pait na nararamdaman ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang dahan-dahang paggalaw ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang isang nurse na kanina pa nakasaksi sa pangyayari ay lumapit sa kanya. May hawak na maliit na baso ng tubig at isang mainit na kumot. Huwag kang mawalan ng pag-asa, iha. Nakita ko kung paano mo inalagaan ang matandang lalaki kagabi. Ang kabutihan ay hindi nakakalimutan ng langit. Mahinang sabi ng nurse habang tinutulungan si Ani na tumayo. Ang haplos ng nurse sa kanyang balikat ay tila isang himala, isang maliit na patunay na mayroon pa ring kabutihan sa gitna ng kalupitan. Doon lamang napansin ni Ani ang isang bagay na nakasabit sa kanyang bulsa, isang maliit na singsing na may kakaibang disenyo na tila naiwan sa kanyang palad nung hinahawakan niya ang kamay ni Daniel sa istasyon. Hindi ito ginto, hindi ito mukhang mahal, ngunit meron itong mga nakaukit na titik na hindi niya maunawaan. Ang kinang nito sa ilalim ng ilaw ng ospital ay tila isang lihim na pangako. Lumabas si Ani sa ospital ng gabing iyon upang maghanap ng anumang trabahong pwedeng pasukan. Ang bawat tindahan na kanyang nilalapitan ay nagsasara ng pinto sa kanyang mukha. Ang kanyang hitsura, marumi, maputla, at mukhang desperada, ay tila isang babala para sa iba na huwag siyang lapitan. Naglakad siya sa mga madidilim na eskinita ng lungsod. Ang tanging kasama ay ang tunog ng sarili niyang mga hakbang na tila naghahanap ng direksyon sa gitna ng kawalan. Habang binabagtas ang isang tahimik na kalsada patungo sa kanyang pansamantalang matutuluyan, naramdaman ni Ani ang isang kakaibang kilabot. Ang tunog ng mga yabag sa kanyang likuran ay hindi tumitigil. Sa tuwing bibilisan niya ang kanyang lakad, bumibilis din ang mga ito. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging isang halimaw na handang lumamon sa kanya. Huminto si Ani sa tapat ng isang saradong tindahan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumingon siya, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malungkot na liwanag ng isang poste ng ilaw. Ngunit sa dilim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa kanya na tila isang mandaragit na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Napatitig si Ani sa sasakyan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa misteryosong singsing sa kanyang bulsa. Sino ang nagmamasid sa kanya? Ito ba ay utusan ni Remedios o isang mas masamang panganib na hindi pa niya nakikilala? Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang leeg. Nagdadala ng isang bulong ng panganib na tila nagsasabing ang kanyang paghihirap ay nagsisimula pa lamang. Huwag kang tutungang Arian Eni. Hindi ka rito binabayaran para mag-isip, kundi para magkuskos. Ang boses ni Aling Martha, ang matalik na kaibigan ni Tita Remedios, ay tila isang hagupit sa gitna ng mainit at mausok
na laundry shop. Ang singaw mula sa mga kumukulong tubig at ang amoy ng matapang na kemikal ng sabon ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Annie. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking planggana. Ang kanyang mga braso ay nakalubog sa bula hanggang siko, habang ang init ng paligid ay nagpapagawa ng maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Dito siya dinala ni Remedios, sa isang lugar na tila impyerno, para sa isang dalagang may pangarap na maging doktor. Ito ang kabayaran para sa utang na hindi naman siya ang gumawa. Ang bawat kuskos niya sa mga mabibigat na kumot ay tila pagbura sa kanyang sariling dangal, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang gamot ng kanyang ina ang nakasalalay sa bawat sentimong kikitain niya rito. Tumingin si Annie sa kanyang mga kamay. Ang balat ay nagsisimula ng mamula at magbalat dahil sa matapang na lason ng sabon. Ang bawat sugat ay humahapdi sa tuwing nababasa, ngunit pilit niyang tinitiis ang kirot. Nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang pagbigat ng kanyang mga talukap, ngunit ang imahe ng kanyang inang nakahiga sa ospital ang nagsisilbing tanging lakas niya. Habang ang bawat patak ng pawis ni Annie ay naglalaho sa mainit na singaw ng laundry shop, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang kakaibang katahimikan ang namamayani sa loob ng isang marangyang VIP room. Dahan-dahang iminulat ni Daniel Whittaker ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang amoy ng mamahaling pabango ay malayo sa amoy ng kalye kung saan siya huling nawalan ng malay. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit ang unang bagay na pumasok sa kanyang isipan ay hindi ang kanyang negosyo o ang kanyang yaman. Ito ay ang mukha ng isang batang babae, ang kanyang anghel na may malungkot na mga mata at malamig na kamay na humawak sa kanya sa gitna ng dilim. Nasaan siya? Mahinang tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sino po, Sir Daniel? Mabilis na tugon ng kanyang sekretarya na si Marcus, na kanina pa nagbabantay sa gilid ng kama. Ang batang babae ang nagdala sa akin dito. Hanapin niyo siya, Marcus. Huwag kayong hihinto hanggat hindi niyo siya natatagpuan. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang utos ni Daniel ay puno ng awtoridad sa kabila ng kanyang panghihina. Sa kanyang isipan, hindi niya malilimutan ang pakiramdam ng pag-asang ibinigay sa kanya ng estrangherong iyon. Isang bagay na hindi nabibili ng kahit anong halaga ng salapi. Balik sa laundry shop, ang gabi ay malalim na, ngunit ang trabaho ni Annie ay tila walang katapusan. Habang ang lahat ay natutulog na, siya ay abala pa rin sa pagtutupi ng mga bagong labang damit. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ng nurse sa ospital upang kumustahin ang kanyang ina. Habang hinihintay ang sagot, nagsimulang humuni si Annie ng isang malambing na himig. Ang saugoy ng duyan ay dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi. Isang oyayi na dati ay kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay mahina, tila isang bulong sa gitna ng ingay ng mga makinang labandera. Ngunit puno ito ng pagmamahal na tila kayang tumagos sa mga pader ng ospital. Ang pag-awit na ito, ang tanging paraan niya upang maramdaman na hindi siya mag-isa, na sa bawat nota ay kayakap niya ang kanyang ina sa diwa. Nay, magpakatatag po kayo. Malapit na akong matapos dito. Bulong niya sa telepono bago ito ibaba. Habang ang isang patak ng luha ay mabilis na pinunasan ng kanyang basang braso. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos, ang kanyang paningin ay napunta sa isang lumang dyaryo na ginamit na pambalot ng mga gamit ni Aling Martha. Ang malaking headline sa harapang pahina ay tila sumigaw sa kanya. Bilanggo ng sariling yaman, Daniel Whittaker, nawawala pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Annie. Ang larawan sa dyaryo ay ang matandang lalaking inalagaan niya sa ospital. Ang lalaking tinawag ni Tita Remedios na matandang mamamatay tao at pabigat ay isa palang bilyonaryo na hinahanap ng buong bansa. Nanginginig ang mga kamay ni Annie
habang hinahawakan ang punit-punit na papel. Sa bawat salitang kanyang binabasa, ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang taong iniligtas niya ay ang susi sa lahat ng kanyang mga pangarap, ngunit kasabay nito, isang malaking takot ang namuo sa kanyang dibdib. Bakit itinago ni Remedios ang katotohanan? Ano ang kinalaman ng kanyang pamilya sa taong ito na tila may malalim na galit ang kanyang tiyahin? Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ni Annie ang mga yabag ni Aling Martha na pababa ng hagdan. Mabilis niyang itinago ang dyaryo sa ilalim ng tumpok ng mga damit. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog ng malakas. Bakit gising ka pa? May tinatago ka ba rito? Ang tanong ni Aling Martha ay puno ng hinala, habang ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang pagkakamali ni Annie. Napatitig si Annie sa kanyang mga sugatang kamay, habang sa kanyang bulsa ay tila nag-iinit ang misteryosong singsing. Alam niyang nagsimula na ang isang laban na hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang sariling dugo. Sapat na ang makita siyang ligtas, Marcus. Ngunit bakit tila ang kaligtasang yon ay puno ng pasakit? Ang tinig ni Daniel Whittaker ay mababa at puno ng pait, habang nakamasid siya mula sa bintana ng kanyang itim na sasakyan. Ang mga salamin nito ay sadyang ginawang madilim upang walang makakita sa loob. Ngunit para kay Daniel, ang labas ay tila isang malinaw na entablado ng paghihirap. Nakaparada sila sa tapat ng laundry shop ni Aling Martha, isang lugar na tila nilulumot na ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng shop, nakita ni Daniel si Annie. Ang kanyang anghel ay hindi na suot ang malinis na uniforme ng unibersidad. Ngayon, suot niya ay isang lumang sando at kupas na pantalon, habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa init. Nakita ni Daniel ang bawat paggalaw ng mga braso ni Annie, ang pagbuhat ng mabibigat na timba, ang pagpiga sa mga kumot na tila doble ang bigat sa kanyang maliit na pangangatawan. Ngunit ang pinakamasakit para kay Daniel ay ang makita ang mga kamay ni Annie. Mula sa malayo, bakas ang pamumula ng kanyang mga balat, ang mga sugat na dulot ng matapang na sabon na tila unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Daniel ang isang matinding kirot sa kanyang sariling dibdib, isang pakiramdam na mas masakit pa kaysa sa atake sa puso na naranasan niya sa istasyon. Gusto niyo na po bang bumaba, Sir Daniel? Maari nating tapusin ang lahat ng ito ngayon din. Bulong ni Marcus, ang kanyang kamay ay nasa manibela. Handang kumilos sa isang senyas lang ng kanyang amo. Huwag muna, Marcus. Pigil ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Annie. Gusto kong makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang gintong tulad ni Annie ay kailangang dumaan sa apoy upang lalong kuminang. Ngunit tinitiyak ko sa iyo, bawat patak ng kanyang pawis ay may katumbas na kabayaran. Isang eksena ang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Isang mayabang na customer ang pumasok sa laundry shop. Itinapon ang isang bag ng maruruming damit sa harap ni Annie at nagsimulang manigaw dahil sa isang mantsa na hindi natanggal. Nakita ni Daniel kung paano yumuko si Annie, kung paano siya humingi ng tawad ng paulit-ulit sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang bawat pangungutya ng customer ay tila isang sampal kay Daniel. Napakuyom ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling balat ng upuan ng sasakyan. Nang umalis ang customer, lumabas si Annie sa gilid ng kalsada upang kumuha ng hangin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na piraso ng tinapay, ang kanyang tanging pagkain para sa buong araw. Ngunit bago pa niya ito maisubo, isang batang lansangan na may madungis na mukha ang lumapit sa kanya, humihingi ng tulong. Walang pag-aalinlangan, hinati ni Annie ang tinapay at ibinigay ang mas malaking bahagi sa bata. Pinanood ni Daniel kung paano ngumiti si Annie sa bata. Isang ngiting tila nagmula sa langit
sa kabila ng kanyang sariling gutom. Ang pagiging selfless ni Annie sa gitna ng kanyang sariling kasalatan ay tuluyang nagpabagsak sa depensa ng puso ni Daniel. Ang isang bilyonaryong sanay sa mundo ng traidor at sakim ay nakatagpo ng isang kaluluwang mas mayaman pa sa lahat ng kanyang pag-aari. Marcus, ano ang nalaman mo tungkol sa kanyang tiya? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo. Si Remedios ay kilala sa lugar na ito bilang isang sugarol, sir. Marami siyang utang at tila ginagamit niya si Annie upang pambayad sa mga ito. Ngunit may mas malalim pa po, Sir Daniel. Ang pamilya nila ay may koneksyon sa isa sa mga dati ninyong kumpanya sa probinsya na nagsara 10 taon na ang nakalilipas. Ulat ni Marcus habang nag-aabot ng isang folder. Binasa ni Daniel ang mga dokumento at isang madilim na alaala ang nagbalik sa kanyang isipan. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paghabi ng mga kwento. Ang batang nagligtas sa kanya ay ang anak ng isang taong maaaring nasaktan niya sa nakaraan. Habang nagaganap ito, isang motorsiklo ng kartero ang huminto sa tapat ng bahay ni Remedios. Isang puting sobre ang iniabot nito sa kanya. Nakatayo si Remedios sa beranda, binuksan ng sobre at binasa ang nilalaman nito. Isang liham mula sa universidad. Isang paanyaya para sa isang special re-interview para kay Annie dahil sa rekomendasyon ng ospital. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Remedios. Tiningnan niya ang liham. Pagkatapos ay tiningnan niya ang laundry shop kung nasaan si Annie. Dahan-dahan, itinupi ni Remedios ang papel at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ka na aalis dito, Annie. Bulong ni Remedios sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan. Habang may pakinabang ka pa sa akin, mananatili kang alipin sa putik na ito. Sa loob ng itim na sasakyan, nakita ni Daniel ang kilos ni Remedios. Hindi man niya narinig ang sinabi nito. Naramdaman niya ang masamang balak ng babae. Tumingin muli si Daniel kay Annie, na ngayon ay bumalik na sa loob upang magtrabaho sa ilalim ng mainit na singaw ng laundry shop. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Remedios, sabi ni Daniel sa kanyang sarili. Ngunit hindi mo alam na ang aliping inaapi mo ay may isang hari na nakabantay sa kanyang likuran. Dahan-dahang umandar ang itim na sasakyan na tila isang anino na naglalaho sa dilim. Iniiwan si Annie sa gitna ng kanyang paghihirap habang ang liham na sana ay magliligtas sa kanya ay unti-unting nilalamon ng kawalan sa ilalim ng unanong kanyang sariling tiyahin. Isang pirasong papel lang ito, ngunit ito ang magsisilbing tanikala na hihila sa iyo pabalik sa putikan, Annie. Ang tinig ni Remedios ay malamig at puno ng pagngangalit. Habang binabasa niya ang liham sa ilalim ng malamig na liwanag ng bukang liwayway. Hawak niya ang puting sobre na may selyo ng universidad. Isang paanyaya para sa isang espesyal na panayam. Ayon sa sulat, narinig ng dekano ang tungkol sa kabayanihang ginawa ni Annie sa istasyon at nais nilang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon para sa scholarship. Sa kabilang silid, naririnig ang mahinang tunog ng pagwawalis ni Annie. Kahit puyat mula sa laundry shop, pinipilit niyang ayusin ang bahay bago magising ang kanyang tita. Ang miyamiyang ito ay tila isang tinik sa lalamunan ni Remedios. Habang ang bata ay nagsasakripisyo para sa pamilya, ang matanda ay nagpaplano kung paano ito tuluyang sisirain. Para kay Remedios, ang edukasyon ni Annie ay nangangahulugan ng paglaya nito at ang paglaya ni Annie ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang gatasan ng pera. Dahan-dahang naglakad si Remedios patungo sa maliit na altar sa sulok ng sala. Sa harap ng mga estatwa ng mga santo, kinuha niya ang isang posporo. Walang bahid ng takot o pag-aalinlangan, sinindihan niya ang apoy. Pinanood niya kung paano nilalamon ng pulang liyab ang puting papel. Ang bawat titik na bumubuo sa pangalan ni Annie ay dahan-dahang nagiging itim na abo. Lumilipad sa hangin na tila mga pangarap na hiningan
Nang huling hininga, "Dito ka lang sa piling ko, Ani. Dito ka lang sa dilim." Bulong ni Remedios habang itinatapon ang mga labi ng liham sa basurahan sa ilalim ng lababo. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok si Ani sa kusina upang kumuha ng tubig. Napansin niya ang kakaibang amoy ng nasunog na papel na humahalo sa amoy ng kape. Ang kanyang puso ay biglang kumaba. Sa kanyang pagyuko upang itapon ang isang dumi, nahuli ng kanyang paningin ang isang maliit na bahagi ng papel na hindi tuluyang natupok. Dahan-dahan niyang pinulot ang pirasong yon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang mabasa niya ang mga natitirang salita. Scholarship, Annie, University. Tila huminto ang mundo para kay Annie. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging mabigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kataksilan. Ang liham na kanyang hinihintay, ang pagkakataong ipinagdasal niya gabi-gabi, ay narito na sana. Ngunit pinatay ito ng mismong taong tinatawag niyang kapamilya. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng anumang tunog. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na sulok at kinuha ang kanyang lumang uniporme ng unibersidad. Ito ay luma na. May mga punit sa manggas, ngunit ito ang tanging simbolo ng kanyang pagkatao na hindi pa naaagaw ng kahirapan. Niyakap niya ang tela, ibinaon ang kanyang mukha rito habang ang tahimik na mga luha ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat hibla ng uniporme ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na ngayon ay tila malayo pa sa mga bituin. Sino ang nagpadala ng liham na yon? Sino ang nakakita sa kanyang sakripisyo? Ang mga tanong na ito ay tila mga anino sa kanyang isipan, nagbibigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng matinding pait. Ngunit ang kanyang sandali ng pagdadalamhati ay biglang naputol. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Remedios ay papalapit sa kanyang silid. Ang anino ng kanyang tita ay lumaki sa pader, tila isang dambuhala na handang lumamon. "Anong ginagawa mo sa basurahan, Ani?" Ang sigaw ni Remedios ay yumanig sa buong bahay. Paglingon ni Ani, nakita niya si Remedios na nakatayo sa pintuan. Ang mukha ay mapula sa galit at ang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang makapal na sinturon. Ang mga mata nito ay nanlilisik, tila isang hayop na nahuling may ginagawang masama. "Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Akala mo ba may pupuntahan ka pa?" Muling sigaw ni Remedios habang itinataas ang sinturon. Napatitig si Annie sa kanyang tita. Ang takot ay humalo sa isang bagong damdamin na hindi pa niya nararamdaman noon. Ang apoy ng katarungang nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang sinturon ay dahan-dahang bumaba, na tila isang latigo ng tadhana na handang humampas sa kanyang mabuway na pag-asa. Sino ka ba sa akala mo? Isang bayani, isang doktor. Para sa akin, isa ka lang basurang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang boses ni Remedios ay tila isang kulog na yumanig sa bawat sulok ng kanilang maliit na sala. Sa kanyang kamay, ang sinturon ay nakataas, handang humampas. Ngunit ang mas matalim na sandata ay ang kanyang mga mata na puno ng pagkamuhi. Nakatayo si Annie sa kanyang harapan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Itinatago ang mga abo ng liham na kanyang natagpuan sa basurahan. "Bakit, tita? Bakit niyo sinunog ang pangarap ko?" Ang tanong ni Annie ay mahina, ngunit puno ng pait na matagal nang kinikimkim. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkabigo. "Pagkakataon ko na po ito. Pagkakataon na nating makaahon sa hirap. Bakit kailangan kayo pa ang pumatay sa pag-asa ko?" Ang sagot ni Remedios ay isang marahas na pagtama ng kanyang palad sa pisngi ni Annie. Ang hampas na yon ay nagdulot ng isang matinding kirot na gumuhit hanggang sa kanyang pandinig, na nagpalingon sa kanyang ulo sa isang tabi. Nararamdaman ni Annie
ang unti-unting pag-init at pamumula ng kanyang balat. Ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Pangarap? Ang pangarap mo ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Muling sigaw ni Remedios, ang bawat salita ay sadyang idinisenyo para durugin ang natitirang dignidad ni Annie. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Utang mo sa akin ang bubong na tinitirhan mo. At ngayon, sasagutin mo ako ng ganyan. Hindi na nakapagsalita si Annie. Ang bawat salita ng kanyang tita ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang bahay na itinuturing niyang tahanan ay tila naging isang madilim na kulungan. Ang mga alaala ng kanyang ama, ang pagsasakripisyo ng kanyang ina, ang lahat ng ito ay tila binababoy ng kasakiman ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang tumalikod si Annie. Hindi niya kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang kanyang maleta. Ang tanging dala niya ay ang kanyang lumang uniforme na nakasabit sa kanyang braso at ang misteryosong singsing sa kanyang bulsa. Sa bawat hakbang niya patungo sa pinto, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib na tila may isang malaking bato na nakadagan dito. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Ang huling hirit ni Remedios ay tila isang sumpa na humahabol sa kanya habang lumalabas siya sa pinto. Tumakbo si Annie. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos. Ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya sa madulas na kalsada ay puno ng desperasyon. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga buto, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang tanging nais niya ay lumayo sa impyernong kanyang kinalakihan. Natagpuan na lamang ni Annie ang kanyang sarili sa istasyon ng tren kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar na ito ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang pag-agos ng tubig mula sa bubong patungo sa riles ng tren na lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na ritmo. Umupo siya sa parehong bangko kung saan niya unang nakita ang matandang si Daniel. Dito, sa gitna ng kadiliman at lamig, tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina pa niya tinitimpi. Ang bawat hikbi ay tila isang pagpapakawala sa lahat ng sakit, lahat ng pait, at lahat ng kawalan ng katarungan na kanyang naranasan. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at emosyon. Sa mga sandaling ito, naramdaman ni Annie ang isang matinding pangungulila sa kanyang ina, na ngayon ay malayo sa kanya at walang kalaban-laban sa ospital. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang tanging dalangin na lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na tila naglalaho sa ihip ng hangin. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang kakaibang liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay kumuha sa kanyang atensyon. Isang itim na sasakyan ang marahang huminto sa tapat ng istasyon. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang mata na nakatitig sa kanya sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang anino ang lumabas. May hawak na payong upang protektahan ang kanyang sarili sa ulan. Ang bawat hakbang ng taong ito ay dahan-dahan, tila may kasamang pag-aalinlangan at pag-iingat. Huminto ang anino sa tapat ni Annie. Ang dulo ng payong ay tila nagsisilbing proteksyon para sa kanya mula sa ulan. Annie, ikaw ba yan? Ang boses ay pamilyar. Mahina ito ngunit may dalang init na tila kayang tunawin ang yelong bumabalot sa puso ni Annie. Inangat ni Annie ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naniningkit dahil sa liwanag at luha. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang matandang lalaki na maayos ang pananamit, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkilala. Napatigil ang tibok ng puso ni Annie.
Ang pagkakataong ito, ang pagkikita nilang muli sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali ay tila isang sagot sa kanyang dalangin. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang muling bumangon sa kanyang isipan. Ito ba ang simula ng kanyang kaligtasan o isang panibagong pagsubok na kailangan niyang harapin? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos na tila hinuhugasan ang pait ng nakaraan mula sa malamig na semento ng istasyon. Tumingala si Annie. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla habang pinagmamasdan ang matandang lalaki sa kanyang harapan. Ang huling beses na nakita niya ito, nakahandusay ito sa sahig, maputla at nag-aagaw buhay. Ngayon, nakatayo ito ng tuwid. May hawak na payong na nagpoprotekta sa kanya mula sa malamig na gabi. Kayo po ba ang matanda sa istasyon? Mahinang tanong ni Annie. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa ginaw at takot. Ang mamahaling damit ng lalaki ay tila isang babala na ang taong nasa harapan niya ay hindi isang pangkaraniwang estranghero. Ngumiti ng bahagya si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Annie mula sa sinuman. Oo, iha, ako ang taong iniligtas mo. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat na tila kayang pagalingin ang anumang sugat. Nang nalaman kong naghahanap ka ng trabaho at tinakasan mo ang iyong pamilya, hindi ako nag-atubiling hanapin ka. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang naramdaman ni Annie. Paano nalaman ng matandang ito ang nangyari sa kanya? Ang takot ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang uniforme. Huwag kang matakot, Annie. Marang dagdag ni Daniel na tila nababasa ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Wala akong balak na saktan ka. Naghahanap lamang ako ng pagkakataon na suklian ang kabutihang ginawa mo sa akin. Bumuntong hininga si Annie. Ang pagod at ang matinding pagkadismaya mula sa kanyang tiya ay nag-iwan sa kanya ng walang lakas upang makipaglaban. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig at sinubukan niyang ihiwalay ang sarili sa matanda. Salamat po pero hindi ko po kailangan ng tulong niyo. Wala po akong maibibigay na kapalit. Mahinang tanggi ni Annie. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lupa. Isang paalala ng kanyang mababang katayuan sa buhay. Hindi ko hinihingi ang iyong kapalit. Mahinahong sagot ni Daniel na nag-alok ng kanyang nakapayong na braso kay Annie. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na mag-alok ng kaunting tulong. Halika, sumilong ka muna sa aking sasakyan. Ang pag-aanyaya ay hindi nagmula sa awa, kundi sa isang taos-pusong pagnanais na mag-alaga. Para kay Annie na naging biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan, ang simpleng alok na ito ay isang himala sa gitna ng kanyang unos. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, inabot niya ang kamay ni Daniel at pumasok sa loob ng malamig at komportableng sasakyan. Ang loob ng sasakyan ay mainit at tahimik, malayong malayo sa ingay at kalupitan ng buhay niya, kasama si Remedios. Si Daniel ay umupo sa kanyang tabi, na tila isang lolo na nagmamalasakit sa kanyang apo. Ang driver, si Marcus, ay nanatiling nakatingin sa labas. Iniiwan silang dalawa sa kanilang sariling espasyo ng kapayapaan. Naisip ko na marahil ay kailangan mo ng mainit na pagkain at lugar na masisilungan, lalo na't gabi na, sabi ni Daniel. Mayroon akong alam na isang lugar na marahil ay pamilyar sa'yo. Dinala ni Daniel si Annie sa isang maliit, kilalang karinderya sa gilid ng kalsada, ang uri ng lugar kung saan siya karaniwang kumakain kapag may natitirang pera mula sa kanyang pangaraw-araw na kita. Ang amoy ng mainit na sabaw at nilagang baka ay pumuno sa hangin, nagdadala ng isang pamilyar na init sa puso ni Annie. Umupo sila sa isang simpleng mesa at si Daniel ay nag-order ng pinakamasarap na pagkain sa menu. Habang hinihintay ang kanilang pagkain,
Kinuha ni Annie ang misteryosong singsing mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Ang mga nakaukit na titik ay tila nagtatago ng isang lihim, isang bahagi ng kwento ni Daniel na hindi pa niya alam. Nahanap ko po ito sa palad ko noong nakita ko kayo sa istasyon. Mahinahong sabi ni Annie, inilalagay ang singsing sa gitna ng mesa. Marahil ay sa inyo po ito. Tumitig si Daniel sa singsing. Ang kanyang mga mata ay biglang naging malungkot, puno ng alaala ng isang nakaraan na pilit niyang inililibing. Kinuha niya ang singsing, hinawakan ito nang may pagmamahal at dahan-dahang ngumiti. Ito ang singsing ng asawa ko. Pumanaw na siya, maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang memorya ay tila nakadikit sa bawat sulok ng singsing na ito. Nagtataka ako kung bakit iniwan ko ito sa palad mo. Habang nag-uusap sila, inilatag ng waiter ang kanilang pagkain. Para kay Annie, ang bawat kagat ay isang sandali ng pagkalimot sa sakit. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapigilang mag-alala para sa kanyang ina. Paano niya ito maipapagamot kung wala siyang mapapasukan? Tila nabasa ni Daniel ang kanyang isipan. Mayroon akong gustong ibigay sa iyo, Annie. Isang bagay na alam kong karapat-dapat para sa iyo. Kinuha ni Daniel mula sa kanyang bulsa ang isang puting sobre, ang parehong uri ng sobre na sinunog ni Remedios. Nakipag-ugnayan ako sa universidad, Annie. At hindi lamang yon, inayos ko na ang lahat. Binigyan kanila ng isa pang pagkakataon para sa scholarship na nararapat sa iyo. Napaluha si Annie. Ang pag-asang tila namatay na ay muling sumibol sa kanyang puso. Isang pag-asang hatid ng taong minsan niyang iniligtas. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang kabutihan niya ay nagkaroon ng tunay na bunga. Ngunit ang kanilang sandali ng kasiyahan ay mabilis na naputol nang marinig nila ang isang matinis na boses mula sa labas ng karinderya. Annie, akala ko ba lumayas ka na? At sino itong kasama mo, ang parehong matandang palamunin na niligtas mo sa istasyon? Si Remedios ay nakatayo sa harap ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, na tila isang nagbabagang apoy na handang tupukin ang anumang natitirang kaligayahan ni Annie. Ang presensya ni Remedios sa pintuan ng karinderya ay tila isang biglaang pagbuhos ng malamig na tubig sa isang mainit na apoy. Ang kanyang malakas na boses ay kumuha ng atensyon ng lahat ng kumakain, na naging dahilan upang huminto ang mga tao sa kanilang ginagawa at lumingon sa kanilang direksyon. Ang mga mata ni Remedios ay tila naglalabas ng lason. Ang kanyang mukha ay pumula sa matinding galit at pandidiri. Napatayo si Annie. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling sumibol. Tita, ano pong ginagawa niyo rito? Mahinang tanong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinoprotektahan ang sobrang ibinigay ni Daniel. Anong ginagawa ko rito? Sinusundan ng isang walang utang na loob na pamangkin. Sigaw ni Remedios, ang bawat salita ay sadyang nilalakas upang marinig ng buong karinderya. Naglakad siya papalapit sa mesa. Ang kanyang takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Tiningnan niya si Daniel mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-alipusta. Kahit na nakasuot si Daniel ng mamahaling damit para kay Remedios, siya pa rin ang matandang pabigat na naging dahilan ng pagkawala ng pera. At ikaw, idinuro ni Remedios si Daniel. Ang kanyang daliri ay halos tumama sa mukha ng matanda. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang buhay namin. Isang matandang madungis na walang ibang ginawa kundi maging pabigat sa lipunan. Dahil sa'yo, nawala ang pambayad namin sa utang. Wala kang kwenta. Nanatiling kalmado si Daniel. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay isang nag-aapoy na galit para sa babaeng ito
na patuloy na pinapahirapan ang taong nagligtas sa kanya. Sa halip na sumagot, ininom ni Daniel ang kanyang tubig. Isang tahimik na pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga salita ni Remedios. Ang katahimikang ito ay mas lalong nagpagalit kay Remedios. Aba, at may gana ka pang baliwalain ako. Alam mo ba kung magkano ang utang namin dahil sa inyong dalawa? Hindi na makapagpigil si Annie. Ang kanyang pagiging maamo ay napalitan ng isang biglaang tapang. Humakbang siya sa harap ni Daniel. Itinatago ang matanda sa likod ng kanyang maliit na katawan. Tama na po, tita. Huwag niyo po siyang idamay rito. Wala po siyang kasalanan. Ako ang nagdesisyon na tulungan siya. Kaya ako ang sisihin niyo. Ang pagtatanggol ni Annie sa isang estranghero laban sa sarili niyang dugo ay nagpalala sa sitwasyon. Ilang tao sa karinderya ang kumuha ng kanilang mga cellphone. Sinimulang i-record ang iskandalong nagaganap. Ang bulungan at ang mga flash ng kamera ay tila mga langaw na nagpipiesta sa isang bukas na sugat. Sumasagot ka na, ha? Nanggigigil na inangat ni Remedios ang kanyang kamay upang sampalin si Annie, ngunit isang mabilis na kilos ang pumigil sa kanya. Si Marcus, na kanina pa nakatayo sa labas, ay mabilis na nakapasok at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Remedios. Ang pagkakahawak nito ay matigas na tila bakal. Huwag mong subukang saktan ng bata sa harap ko. Ang malamig na tinig ni Daniel ay pumutol sa ingay ng paligid. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad na hindi mapasusubalian. At para sa iyong kaalaman, Ginang, ang perang pinagkakautangan mo ay walang kwenta kumpara sa halaga ng batang ito na patuloy mong sinisira. Binitawan ni Marcus ang kamay ni Remedios. Ang tiya ay umatras, bahagyang nagulat sa lakas ng matanda at ng kanyang kasama. Ngunit ang kanyang pagiging palaban ay hindi natinag. Akala niyo ba matatakot ako sa inyo? Isang matandang ulyanin at isang bodyguard? Tawa ni Remedios, isang tunog na puno ng pagkadesperada at kasamaan. Binaling niya ang kanyang tingin kay Annie. At ikaw, huwag mong isipin na makakatakas ka. Ipinagbili na kita kay Manggorio. Bukas na bukas, ikakasal ka sa kanya bilang bayad sa lahat ng utang natin. Kung hindi, asahan mong mawawalan ng hininga ang nanay mo sa ospital. Ang pahayag na yon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng karinderya. Ang mga taong nagvi-video ay napasinghap. Naramdaman ni Annie na tila gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Ipinagbili siya, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang katawan, para lamang mabayaran ang sugal ng kanyang tiya. Ang hininga niya ay naging mabigat at ang luha ay tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita si Daniel upang ipagtanggol siya, isang matinding tulak ang ginawa ni Remedios kay Annie. Ang lakas ng tulak ay nagpabagsak sa dalaga palabas ng pinto ng karinderya. Ang kanyang katawan ay dumausdos sa basang semento at nahulog sa gilid ng maduming kanal. Ang kanyang lumang damit ay tuluyang nabalot ng putik at dumi. Diyan ka na babagay, sa putik! Sigaw ni Remedios bago siya mabilis na umalis. Iniwan ang mga tao sa karinderya na nakatitig sa kaawa-awang kalagayan ni Annie. Nakatayo si Daniel sa pinto, pinagmamasdan ng bata na kanyang kinakalinga, na ngayon ay nakahandusay sa dumi. Ang kanyang mga mata ay nanlimilisik. Hindi na ito isang simpleng pagtulong. Ito ay isang digmaan. At si Remedios ay hindi pa alam na kinalaban niya ang pinakamakapangyarihang leon sa buong bansa. Ang amoy ng putik at burak ay nakakapit pa rin sa balat ni Annie. Ngunit mas nakasusulasok ang hangin sa loob ng maliit at madilim na kwarto kung saan siya itinulak ni Remedios. Ang matapang na amoy ng alak at tabako ay pumapasok mula sa siwang ng pinto, isang palatandaan na dumating na ang taong nagbili ng kanyang kinabukasan. Nakaupo si Annie sa malamig na sahig. Ang kanyang mga braso ay nakayap sa kanyang mga tuhod habang ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot at ginaw.
Sa labas ng kwarto, ang tawanan ni Remedios ay tila patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Kausap nito ang lalaking nagngangalang Manggoryo, ang kilalang gahaman at walang pusong nagpapautang sa kanilang lugar. Ang lalaking ito ay kasing tanda ng kanyang ina, may magaspang na pag-uugali at kilala sa pang-aabuso sa mga taong hindi makapagbayad ng utang sa kanya. Sobra-sobra pa ito sa utang mo, Remedios. Pero dahil sariwa pa at bata ang pamangkin mo, sige, kalimutan na natin ang listahan. Ang garalgal na boses ni Manggoryo ay puno ng malisya at kasakiman. Ang bawat salita nito ay tila gumagapang na insekto sa balat ni Ani. Aba, salamat Goryo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka lugi sa pamangkin ko. Kahit maputik yan ngayon, pag nilinis mo yan, parang bagong pitas na mansanas. Ang sagot ni Remedios ay sinundan ng isang mataginting na pagtawa. Tila nakikipagkalakalan lamang sa palengke at hindi ibinebenta ang laman at dugo ng kanyang sariling kapatid. Narinig ni Ani ang pagkaluskos ng mga papel na pera habang binibilang ito ng kanyang tiya. Ang bawat papel na lumilipat sa kamay ni Remedios ay katumbas ng isa pang kadena na iginagapos sa kalayaan ni Ani. Tiningnan niya ang pinto. Mahigpit itong nakakandado mula sa labas. Wala siyang bintanang malalampasan dahil ang tanging siwang sa kwarto ay hinarangan na ng makapal na kahoy. Ipinikit ni Ani ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang inang si Elena. Kung nandito lamang ang kanyang ina, hinding-hindi nito papayagan ang kahayupan na ito. Biglang may isang alaala na sumilaw sa kanyang isipan. Isang hapon, bago pa man lumala ang sakit ng kanyang ina, ipinakita nito sa kanya ang isang maliit na lihim. Kung sakaling hindi mo ako kasama at may mangyari, Annie, alalahanin mo ito. Ang mahinang tinig ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Mabilis na dumilat si Annie. Gumapang siya patungo sa ilalim ng lumang aparador na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga kuko ay kumayod sa maalikabok na sahig hanggang sa may makapa siyang isang maliit at kalawanging piraso ng bakal na nakadikit sa ilalim gamit ang isang lumang tape. Pilit niya itong tinanggal at nang makita niya ang hugis nito sa madilim na kwarto, isang patak ng luha ang umagos sa kanyang pisngi. Ito ang susi. Ang susi ng pintuan sa likod ng kanilang bahay. Ang huling pamana ng pagmamahal at proteksyon ng kanyang ina. Hawak ng mahigpit ang susi. Dahan-dahang tumayo si Annie. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Alam niyang ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Kung hindi siya aalis ngayon, bukas ay gigising siyang pag-aari na ng isang halimaw. Ngunit ang kanyang mga plano ay naantala ng biglang kalampagin ni Remedios ang pintuan ng kwarto. Ang lakas ng paghampas ay nagpaurong kay Annie sa isang sulok. Hoy Annie! Naririnig mo ba kami ng asawa mo? Ang sigaw ni Remedios mula sa labas. Ang boses nito ay medyo may tama na ng alak. Ayusin mo ang sarili mo dyan. Bukas na bukas, ikakasal ka na kay Goryo. At kapag nag-inarte ka, asahan mong ipapabunot ko ang oxygen ng nanay mo sa ospital. Naiintindihan mo. Hindi sumagot si Annie. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang hikbi na maaaring makatawag ng pansin. Ang banta sa buhay ng kanyang ina ay tila isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Ang kalupitan ni Remedios ay wala ng hangganan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang opisina, nakaupo si Daniel sa harap ng malaking screen. Pinapanood niya ang video na kuha mula sa karinderya. Ang video ay kumakalat na tila apoy sa internet, ngunit ang atensyon ni Daniel ay hindi sa mga reaksyon ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa mukha ni Remedios at sa eksena kung saan itinulak si Annie sa putikan. Sir Daniel, nalaman na po namin ang tungkol sa taong pinagkakautangan ng tiyan niya.
isang lokal na sindikato na nagngangalang Goryo. Ulat ni Marcus habang inilalapag ang isang folder sa mesa ng bilyonaryo. Kinuha ni Daniel ang folder at habang binabasa ang mga kasamaan ni Goryo, isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binili niya ang isang bagay na hindi sa kanya, Marcus. Panahon na para turuan natin silang lahat kung ano ang mangyayari kapag kinalaban nila ang pamilya Whittaker. Sa bahay ni Remedios, hinihintay ni Annie na tuluyang makatulog ang mga halimaw sa labas. Hawak niya ang kalawanging susi, ang tanging pag-asa sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, habang ang mga salita ni Remedios ay patuloy na umaalingaw-ngaw na tila sumpa. Bukas ay ikakasal na siya at kailangan niyang takasan ang sumpang ito bago sumikat ang araw. Ang bawat pag-ikot ng video sa malaking screen ay tila nagdaragdag ng baga sa nag-aapoy na galit sa dibdib ni Daniel Whittaker. Sa loob ng kanyang madilim at tahimik na opisina, paulit-ulit niyang pinapanood kung paano itulak ni Remedios si Annie sa putikan. Ang walang awang pagtawa ng mga tao at ang kaawa-awang kalagayan ng batang nagligtas sa kanyang buhay ay nagpatigas sa kanyang panga. Wala nang bakas ng mahinang matanda sa kanyang anyo. Siya ngayon ang isang bilyonaryong sanay durugin ang sino mang humarang sa kanyang daan. Nakuha na namin ang lahat ng impormasyon, Sir Daniel. Wika ni Marcus, ang kanyang boses ay may halong pag-iingat dahil nararamdaman niya ang matinding tensyon sa silid. Inilapag niya ang makapal na folder sa ibabaw ng glass table. Ang Goryo na ito ay hindi lang simpleng nagpapautang. May hawak siyang illegal gambling den at sangkot sa human trafficking. Kaya malakas ang loob ni Remedios dahil alam niyang protektado si Goryo ng isang mataas na opisyal sa pulisya. Isang nagngangalang Chief Inspector Vargas ang tumatanggap ng lagay buwan-buwan. Tumitig si Daniel sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang isang lihim na koneksyon sa loob ng pulisya ay nagpapaliwanag kung bakit walang nakukulong sa mga ginagawa ni Goryo. Ngunit para sa isang Whittaker, ang mga tiwaling opisyal ay mga langgam lamang na madaling tapakan. Bilhin mo ang lahat ng utang ni Remedios. Kunin mo ang titulo ng lupa nila, ang laundry shop, at lahat ng negosyo ni Goryo bago sumikat ang araw. Ipasara ang lahat ng operasyon nila. Ang utos ni Daniel ay mabilis, walang pag-aalinlangan at nakamamatay. Gusto kong magising sila bukas na wala ng pag-aari, kundi ang mga damit na suot nila. At tungkol kay Vargas, ipadala ang mga ebidensya ng korupsyon niya sa National Bureau. Kapag pumunta tayo mamaya, gusto kong ako ang batas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang kadiliman ay nagsisilbing kumot para sa isang desperadang pagtakas. Ang tunog ng malakas na paghilik mula sa labas ng kwarto ay naging hudyat ni Annie. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang kalawanging susi sa butas ng lumang kandado ng pintuan sa likuran. Ang dahan-dahang pag-ikot ng bakal sa loob ng mekanismo ay naglikha ng isang mahinang gasgas na tila nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Pinigilan niya ang kanyang hininga, naghihintay kung may magigising, ngunit ang paghilik ay patuloy na umalingaw-ngaw sa sala. Nang maramdaman niya ang pagluwag ng kandado, maingat niyang hinila ang pinto. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay humalik sa kanyang maruming mukha. Walang lingon-likod na tumakbo si Annie palabas. Ang kanyang mga paa, na nakasuot lamang ng manipis na tsinelas, ay mabilis na humakbang sa maputik at madilim na eskinita ng kanilang lugar. Hindi niya inalintana ang mga basag na bote at matutulis na bato sa daan. Ang tanging nasa isip niya ay lumayo kay Remedios, kay Goryo, at sa kinabukasang isinumpa sa kanya. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa maramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga binti ay tila bibigay na sa labis na pagod. Nang magsimulang lumiwanag ang kalangitan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa tapat ng isang lumang simbahan. Ang malalaking pinto nitong gawa sa kahoy ay nakabukas na
para sa mga debotong maagang nagsisimba. Pumasok si Annie. Ang kanyang anyo ay kapansin-pansin sa loob ng banal na lugar. Puno ng putik, magulo ang buhok, at nanginginig sa takot. Umupo siya sa pinakasulok na hilera ng mga upuan. Nagtatago sa anino ng malaking poste. Sa unahan, isang matandang pari ang nagsasalita sa harap ng iilang tao. Ang boses nito ay mahinahon at puno ng pag-asa. Ang katarungan ng Diyos ay hindi palaging dumarating sa oras na gusto natin. Minsan, hinahayaan niya tayong dumaan sa apoy, hindi upang sunugin tayo, kundi upang patunayan na ang ating pananampalataya ay higit na matibay kaysa sa ginto. Huwag kayong matakot sa mga taong kayang saktan ang inyong katawan, sapagkat ang inyong kaluluwa ay nasa kamay ng may kapal. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa naghihingalong diwa ni Annie. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagdaop ang kanyang mga sugatang kamay. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming gabi ng paghihirap, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng kanyang ina sa ospital. Ipinagdasal niya na sana ay mapatawad siya ni Daniel sa iskandalong ginawa ng kanyang tiya. At ipinagdasal niya na naway bigyan siya ng lakas upang mabuhay para sa isa pang araw. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng simbahan ay biglang nabasag. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa katad ay umalingaw-ngaw sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang tunog ay hindi nagmula sa mga deboto, kundi sa mga taong may dalang panganib. Iminulat ni Annie ang kanyang mga mata at nakita ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket na naglalakad sa gitna ng simbahan. Sila ang mga tauhan ni Goryo, naghahanap na parang mga asong nakakaamoy ng dugo. Marahil ay may nakakita sa kanyang pagtakbo papunta rito. Mabilis na yumuko si Annie. Pilit na ginagawang maliit ang kanyang sarili sa likod ng makapal na poste. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Naramdaman niya ang paglapit ng mga yabag sa kanyang direksyon. Ang mga anino ng dalawang lalaki ay unti-unting lumalaki sa sahig na tumatama sa kanyang paanan. Isang magaspang na kamay ang biglang humablot sa kanyang buhok. Pilit siyang itinatayo mula sa kanyang pinagtataguan. Ang sakit ay nagpasinghap sa kanya. Akala mo ba makakatago ka rito sa loob ng simbahan? Ang bulong ng isang tauhan? Ang hininga nito ay amoy sigarilyo. Ang malamig na dulo ng isang bakal ay dahan-dahang idiniin sa tagiliran ni Annie. Isang tahimik ngunit nakamamatay na banta kung sakaling sumigaw siya. Huli ka na, Mrs. ni Boss Goryo. Oras na para umuwi. Ang pagkakadiin ng malamig na bakal sa kanyang tagiliran ay tila nagnakaw ng lahat ng hangin sa baga ni Annie. Ang kuko ng takot ay bumaon sa kanyang isipan habang pilit siyang hinihila palabas ng simbahan ng dalawang tauhan ni Goryo. Wala siyang magawa. Ang pananakot na saktan ang mga taong nagsisimba, lalo na ang matandang pari, ay pumigil sa anumang sigaw na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ng Diyos, nakakarinig lamang niya, ay tila naglaho, napalitan ng malupit na katotohanan ng mundo. Habang hinihila siya sa mga eskinita palabas ng simbahan, ang umaga ay nagsisimula pa lamang sumilip. Ngunit ang paligid ay tila nababalot pa rin ng kadiliman. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga tsinelas ay naiiwan sa putik na nag-iwan sa kanyang nakayapak na tumatakbo, kasabay ng malalaking hakbang ng kanyang mga bumihag. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang kakaibang pangyayari ang nagsimulang mabuo. Habang dumaraan sila sa isang makipot na daanan na puno ng mga tindahang hindi pa nagbubukas, biglang hinarang sila ng isang grupo ng mga basurero na nagtutulak ng malaking kariton. Ang pagharang ay hindi aksidente. Sadyang ibinangga ang kariton upang seryosong abalahin ang mga tauhan ni Goryo. Ang mga basurero, na ang mga mukha ay tila masyadong seryoso para sa kanilang propesyon, ay nagkunwarang nag-aaway upang bumuo ng isang harang.
Nabitawan ng isang tauhan si Annie upang itulak ang kariton. Tumabi nga kayo dyan. Wala kaming oras sa mga basurang tulad nyo. Sigaw nito. Ito ang pagkakataon ni Annie. Sa isang iglap, kumawala siya at tumakbo ng buong lakas. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay nagbigay ng lakas na hindi niya inaasahang mayroon siya. Tumakbo siya patungo sa isang palengke na nagsisimula ng maging abala. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ng mga tauhan ni Goryo na nag-aagawan upang makalagpas sa mga nakaharang na basurero. Hindi alam ni Annie na ang himalang iyon ay bahagi ng mas malaking plano. Ang mga basurero, ang nagtitinda ng isda na sadyang nagpatapon ng tubig sa daan upang madulas ang mga humahabol sa kanya, at ang isang batang lansangan na biglang hinila siya sa isang madilim na sulok upang itago. Lahat sila ay mga tao ni Daniel Whittaker na maingat na inatasan na protektahan siya ng hindi nagpapakilala. Hinihintay ang tamang oras ng pagbawi. Samantala, habang nagtatago si Annie sa likod ng mga kahon ng gulay kasama ang batang lansangan na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay bilang pag-asa, ang buong mundo ni Remedios ay nagsisimulang gumuho. Nagising si Remedios dahil sa malakas na katok sa pintuan ng kanyang bahay. Nakangiti siyang bumangon. Iniisip na marahil ay narito na ang mga tauhan ni Goryo upang dalhin si Annie sa kasal na magpapayaman sa kanya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi mga tauhan ni Goryo ang bumungad sa kanya. Sila ay mga lalaking nakasuot ng formal na asul na uniforme, may dalang mga selyadong dokumento. Sila ay mga ahente ng bangko na inatasan mismo ng Whittaker Group of Companies. Ginang Remedios, narito po kami upang ipaalam sa inyo na ang lahat ng utang ninyo ay binili na ng aming kumpanya kagabi. Ang malamig na pahayag ng pinuno ng mga ahente habang inaabot ang isang makapal na papel. Dahil ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang bahay na ito at ang laundry shop, ay ginamit ninyo bilang kolateral at lagpas na sa takdang panahon ng pagbabayad, kinukumpiska na po namin ang mga ito. Mayroon kayong 10 minuto upang lisanin ang lugar na ito. Ang nangiti sa mukha ni Remedios ay napalitan ng matinding gulat at pagkalito. Ano? Anong pinagsasasabi niyo? Wala akong utang sa inyo. Siguryo ang pinagkakautangan ko at nabayaran ko na siya dahil ibinigay ko sa kanya ang pamangkin ko. Ang huling linya ni Remedios ay naging isang pako sa kanyang sariling kabaong. Ang pinuno ng mga ahente na nakikinig sa isang earpiece na direktang nakakonekta kay Marcus ay nagbigay ng isang seryosong tingin. Iyan din po ang dahilan kung bakit nasa labas ang mga pulis, ginang. Ipinagbili niyo ang isang tao bilang bayad sa utang. Iyon ay human trafficking. Pagtingin ni Remedios sa kalsada, nakita niya ang 2 police cruiser na nakaparada sa tapat ng kanyang bahay. Ang laundry shop na nasa kanto ay nilalagyan na ng barricade tape. Ang kanyang mundo na itinayo niya mula sa kasakiman at panggagamit sa kanyang pamilya ay gumuho sa loob lamang ng isang umaga. Ngunit para kay Annie, ang panganib ay hindi pa natatapos. Habang tahimik na nagtatago sa palengke, hindi niya namalayan na nakita ng isa sa mga humahabol ang maliit na tsinelas na naiwan niya. Dahan-dahan, ang anino ng isang tauhan ay bumalot sa kahon na pinagtataguan ni Annie. Ang batang lansangan na kasama niya ay biglang napatili nang hablutin ng mga kahon na inilalantad si Annie. Ang dulo ng baril ay direktang nakatutok sa pagitan ng kanyang mga mata. Wala nang harang, wala nang makakapigil. Sabi ko sa'yo, huli ka na. Ang malamig at nakakakilabot na tinig ng tauhan ay pumuno sa pandinig ni Annie habang inihahanda nitong kalabitin ang gatilyo. Ang lamig ng bakal na nakatutok sa noo ni Annie ay tila nagyayelong sumisipsip sa natitirang init ng kanyang katawan. Napatitig siya sa madilim na mata ng baril, isang bilog na butas na tila daanan patungo sa kamatayan. Ang bawat paghinga niya ay naging mabigat at mahapdi sa kanyang lalamunan.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na ibinulong ang pangalan ng Diyos sa gitna ng matinding takot. Habang sa isipan niya ay umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina, ang inang hindi na marahil niya muling makikita. Ngunit bago pa man makakalabit ng tauhan ng gatilyo, isang napakabilis na anino ang lumitaw mula sa likuran nito. Isang matigas na bagay ang tumama sa batok ng lalaki na nagdulot ng isang matalim na paghampas. Agad na bumagsak ang tauhan sa semento, nawalan ng malay bago pa nito maunawaan kung ano ang tumama sa kanya. Imulat ni Annie ang kanyang mga mata at nakita si Marcus na nakatayo. Hawak ang isang metal na baton. Ang mukha ni Marcus ay walang ekspresyon, tila sanay na sa mga ganitong klaseng sagupaan. Tumayo ang batang lansangan na kasama ni Annie at tahimik na lumayo na tila bahagi ito ng isang napakagandang choreographed na sayaw na inayos mismo ni Daniel. "Ligtas na po kayo, Miss Annie," mahinahong sabi ni Marcus. Ngunit bago pa makapagpasalamat si Annie, ang lugar ay napuno ng mga armadong tauhan ni Goryo na nagmamadaling pumasok mula sa kabilang kanto ng palengke. Marami sila at armado. Isang puwersang hindi kakayanin ni Marcus nang mag-isa habang pinoprotektahan si Annie. "Tumakbo na kayo! Papunta rito ang boss namin!" Sigaw ng isa sa mga tauhan. Napilitan si Marcus na isama si Annie at umatras. Ngunit ang mga eskinita ng palengke ay tila naging isang malaking bitag. Habang pilit silang naghahanap ng labasan, naramdaman ni Annie ang isang malakas na hila sa kanyang braso mula sa isang anino. Sa kalituhan ng sitwasyon, nahiwalay siya kay Marcus. Ang kadiliman ng palengke ay nagpahulog kay Annie sa kamay ng isa pang pangkat ng mga tauhan ni Goryo. Sa pagkakataong ito, wala nang himala. Mahigpit na itinali ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran gamit ang isang matigas na lubid. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang balat na tila mga bagong sugat sa ibabaw ng kanyang mga gasgas. Dinala si Annie sa isang lumang mansyon sa labas ng lungsod, ang lugar na nagsisilbing kuta at illegal gambling den ni Mang Goryo. Pagkapasok sa malaking bulwagan, sinalubong siya ng amoy ng tabako at murang alak. Ang paligid ay puno ng usok at sa gitna ng silid ay nakaupo si Goryo sa isang malaking upuang gawa sa leather. Ang nangiti nito ay puno ng kasamaan habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga. "Tingnan mo nga naman, ang pambayad sa utang ay dumating na." Ang garalgal na boses ni Goryo ay tila kumakayod sa pandinig ni Annie. "Napakalaki ng ibinayad sa akin ng tiyahin mo, Annie. Kaya sisiguraduhin kong sulit ang bawat sentimo." Pilit na itinaas ni Annie ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabila ng takot. "Wala kayong karapatan sa akin. Hindi ako pag-aari ng sino man." Tumawa ng malakas si Goryo, isang tunog na yumanig sa buong bulwagan. "Dito sa mundo ko, ang lahat ay may presyo, bata. At ikaw, binili na kita." Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay muling bumukas. Iniluwan nito si Remedios na ngayon ay hinihila ng mga pulis. Ang kanyang anyo ay kalunos-lunos, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng luha ng desperasyon. Nakikiusap siya habang inihaharap kay Goryo. "Goryo, tulungan mo ako. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang bahay, ang negosyo. Tulungan mo ako. Pakiusap." Ang pagmamakaawa ni Remedios ay tila isang nakakatawang kanta para sa sindikato. Tumingin si Goryo kay Remedios ng may pandidiri. "Bakit naman kita tutulungan? Nakuha ko na ang gusto ko. Wala ka ng silbi sa akin, Remedios." Ang pagtataksil ng sariling kaalyado ay tuluyang dumurog sa huling pag-asa ni Remedios. Napatitig siya kay Annie, ang batang ibinenta niya, na ngayon ay ang tanging nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng tagpong ito, ng kawalan ng pag-asa, nang ang dilim ay tila pinakamakapal, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa mansyon. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang malaking bulwagan ay nalubog sa kompletong kadiliman at ang ingay ng mga makina at bentilador ay huminto.
Nagsimulang magkagulo ang mga tauhan ni Goryo. Sino ang pumutol ng kuryente? Sigaw ng sindikato, ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang tinig. Sa gitna ng itim na kawalan, narinig ni Annie ang isang tunog na nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Ang mabagal at paulit-ulit na pagtama ng isang matigas na kahoy sa sementong sahig. Isang baston. Ang bawat pagtama ay tila nagbibilang ng sandali bago ang isang matinding unos. Ang mga yabag ay dahan-dahang bumababa mula sa malaking hagdanan na hindi napansin ng sinuman kanina. Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang takot ay bumalot sa buong mansyon, tila alam ng lahat na may isang malakas na puwersa ang nakapasok sa kanilang kuta. Ang huling narinig ni Annie bago sumiklab ang ilaw ay ang pagbukas ng malaking pintuan at isang aninong may hawak na baston ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang muling pag-ilaw ng malaking chandelier sa gitna ng bulwagan ay tila isang kidlat na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. Nang umayos ang paningin ng lahat, mula sa biglaang liwanag, isang eksenang hindi inaasahan ang bumungad sa kanila. Ang buong paligid ay napapalibutan na pala ng mga armadong ahente na nakasuot ng itim, na lahat ay nakatutok ang mga baril sa mga tauhan ni Goryo. Ang mga tiwaling pulis na kasama ng sindikato ay matagal nang nadisarmahan at nakaluhod sa gilid. Ngunit ang sentro ng atensyon ay hindi ang mga armadong tauhan, kundi ang lalaking nakatayo sa pinakagitna, eksaktong nasa pagitan ni Annie at ng upuan ni Goryo. Si Daniel Whittaker ay hindi na ang matandang madungis at mahinang lalaki na nakita ni Remedios sa karinderya. Ngayon, nakasuot siya ng isang mamahaling dark suit na perpektong humuhulma sa kanyang tindig, habang hawak niya ang isang baston na may pilak na ulo ng leon. Ang kanyang mukha ay kasing lamig at kasing talim ng isang espada, at ang kanyang presensya ay sumasakop sa buong silid na tila siya ang Diyos ng katarungan na bumaba mula sa langit upang maningil. Sino ka? Utal na tanong ni Goryo. Ang kanyang katapangan kanina ay tuluyang naglaho. Pilit siyang umatras, ngunit hinarangan siya ng mga ahente ni Daniel. Lumingon si Daniel kay Goryo. Ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na awa. Ako ang lalaking nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan mo. Ako ang bumili ng bawat negosyong pinagkakakitaan mo. At ako ang lalaking magpapadala sa iyo sa impyerno dahil sinubukan mong angkinin ang isang bagay na mas mahalaga pa sa buhay mo. Bumaling ang paningin ni Daniel kay Remedios na ngayon ay nanginginig sa takot at pagkabigla habang nakaluhod sa sahig. Namutla ang tiyan nang mapagtanto niya kung sino ang kaharap niya. Ang matandang inalipusta niya, ang tinawag niyang palamunin, ay ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa, ang lalaking nagwasak ng kanyang buong buhay sa loob lamang ng isang gabi. Ikaw yung... Hindi matapos ni Remedios ang kanyang sasabihin dahil sa labis na panginginig ng kanyang mga labi. Ako nga. Remedios. Sagot ni Daniel, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang matandang pabigat na sinabihan mong walang kwenta. Sinabi ko sa iyo na ang bawat patak ng luha ni Annie ay may katumbas na kabayaran. Ngayon, siningil ko na ang utang. Hindi na pinansin ni Daniel ang pagmamakaawa ni Goryo at Remedios. Mabibigat ang kanyang hakbang habang lumalapit sa kinaroroonan ni Annie. Nakita niya ang pamumutla ng dalaga, ang mga gasgas sa kanyang mukha, at ang mahigpit na pagkakagapos ng kanyang mga kamay. Naramdaman ni Daniel ang matinding kurot sa kanyang puso. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao, niluhuran ni Daniel Whittaker ang maputik na sahig ng mansyon. Hinawakan niya ng maingat ang magkabilang balikat ni Annie. Patawarin mo ako at nahuli ako, iha. Malambing na bulong niya. Isang tono na eksklusibong inilaan lamang para sa dalaga. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na patalim
at maingat na pinutol ang makapal na lubid na nakagapos sa mga kamay ni Annie. Nang makawala ang kanyang mga kamay, hindi napigilan ni Annie ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang lahat ng pagod, takot at sakit na kanyang tiniis ay tila naubos nang maramdaman niya ang init ng pagprotekta ng lalaking minsan niyang iniligtas. Ang mundo niya na matagal nang puno ng kalupitan ay biglang nagkaroon ng isang malakas at ligtas na pader. Nang mapansin ni Daniel na walang sapatos si Annie at puro sugat ang kanyang mga paa mula sa pagtakbo, kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang putik at dugo sa mga paa ng dalaga. Ang eksenang ito, ang isang bilyonaryong nagpupunas ng paa ng isang mahirap na batang babae, ay nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ito ay hindi lamang pagbabalik ng utang na loob. Ito ay ang sukdulan ng paggalang at pagmamahal ng isang ama. Simula sa araw na ito, inanunsyo ni Daniel nang malakas habang inaalalayan si Annie na tumayo. Sino man ang manakit, magsalita ng masama, o tumingin ng may pag-alipusta sa batang ito, ay makakaharap ang buong puwersa ng Whittaker Empire. Tumingin siya kay Marcus at nagbigay ng isang mahinang tango. Agad na kumilos ang mga ahente. Pinusasan si Gregorio at Remedios upang dalhin sa mga naghihintay na awtoridad sa labas. Maawa ka, Annie. Pamangkin kita. Dugo at laman mo ako. Sigaw ni Remedios habang hinihila siya palabas. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan, isang nakakaawang pagtatapos para sa isang babaeng naghari sa kalupitan. Tumingin si Annie sa kanyang tiya, ngunit wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa isang taong pinili ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Humarap siya kay Daniel at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kaligtasan. Handa ka na bang umuwi, Annie? Tanong ni Daniel. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. At sa pagkakataong ito, ang salitang umuwi ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa isang bahay ng paghihirap, kundi ang simula ng isang tunay na tahanan. Ang mga sirena ng pulisya ay tila isang malakas na awit ng tagumpay na bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng mansyon. Sa bawat kislap ng pula at asul na ilaw, ang mukha ni Remedios ay lalong nagmumukhang kaawa-awa. Ang kanyang mga kamay na dati sanay na humampas gamit ang sinturon at magnakaw ng alahas, ngayon ay mahigpit na nakagapos ng posas. Ang magagarang damit na binili niya mula sa perang ninakaw niya kay Annie ay nabalot ng dumi at putik habang pinipilit siyang isakay sa loob ng police car. Nakatayo si Annie sa tabi ng itim na sasakyan ni Daniel, pinagmamasdan ng eksena. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, ngunit ang init ng mamahaling coat ni Daniel na nakabalot sa kanyang balikat ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakita niya ang kanyang tita na walang kapangyarihan. Bago pa man maisara ang pinto ng sasakyan ng pulis, napatingin si Remedios kay Annie. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng matinding desperasyon. Pilit siyang kumawala sa mga pulis at humarap sa direksyon ni Annie. Annie, pakiusap! Tulungan mo ako! Ang kanyang boses ay nanginginig, basag na basag. Alam kong naging masama ako sa'yo, pero pamilya pa rin tayo. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Tulungan mo ako na kausapin ang lalaking yan. Bilyonaryo siya. Kaya niyang ayusin ito. Ang mga salitang ito ay tila isang lumang sirang plaka para kay Annie. Ang salitang pamilya ay matagal nang nawalan ng kahulugan mula sa bibig ni Remedios. Naisip niya ang mga gabing umiyak siya sa gutom, ang mga hapdi ng paso sa laundry shop, at ang mukha ng kanyang inang nag-aagaw buhay habang kinukuha ng tiya niya ang singsing nito. Huminga ng malalim si Annie. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kay Remedios. Ang mga pulis ay huminto ng saglit
nang makita nila ang paglapit ng dalaga, na tila binibigyan siya ng pagkakataon na ibigay ang huling hatol. "Tita!" Nagsimula si Annie. Ang kanyang boses ay mahinahon at malinaw. Walang bahid ng galit, ngunit puno ng matatag na determinasyon. "Pamilya tayo. Iyan ang palagi ninyong sinasabi tuwing kailangan ninyo ng perang pambayad sa sugal. Iyan ang sinabi ninyo noong pinilit ninyo akong magtrabaho sa laundry shop. At iyan ang sinabi ninyo noong ibinenta ninyo ako kay Goryo." Napalunok si Remedios. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula sa pagluha marahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na pagsisisi. "Pinapatawad ko po kayo," patuloy ni Annie, isang pangungusap na nagpabigla kay Remedios. "Hindi dahil karapat-dapat kayong patawarin, kundi dahil hindi ko hahayaang kainin ng galit ang puso ko tulad ng ginawa ng kasakiman sa inyo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, at lalong hindi ito nangangahulugan na ililigtas ko kayo mula sa sarili ninyong mga pagkakamali." Tumalikod si Annie nang walang pag-aalinlangan. Hindi na niya nilingon ang pagmamakaawa ng kanyang tiya nang tuluyan ng isara ng pulis ang pinto. Ang sasakyan ay unti-unting lumayo at kasama nito ay dinala ang lahat ng pait at kadiliman ng kanyang nakaraan. Ang karma ni Remedios ay hindi nagmula sa paghihiganti ni Annie, kundi sa sariling kamay ng tiya na pumanday ng sariling kulungan. Bumalik si Annie sa tabi ni Daniel na tahimik na nanonood na may bakas ng matinding paghanga sa kanyang mga mata. Ang pagpili ni Annie na magpatawad kaysa maghiganti ay nagpatunay lamang na tama ang desisyon ni Daniel na ibigay ang kanyang buhay at yaman sa batang ito. Isang matapang na hakbang, Annie. Mas matapang pa sa kahit na anong nakita ko sa buong buhay ko sa negosyo. Mahinahong sabi ni Daniel habang inaalalayan niya itong makapasok sa loob ng sasakyan. Pagkasakay nila, umandar ang sasakyan papalayo sa magulong gabi. Sa gitna ng tahimik na biyahe, may ibinigay si Daniel kay Annie. Isa itong maliit na kahon na nababalot ng pelus. "Matagal kong hinanap ang taong karapat-dapat na magsuot nito," panimula ni Daniel. "At nang iwan ko ang singsing na yon sa palad mo sa istasyon, alam ko na ang sagot." Dahan-dahang binuksan ni Annie ang kahon. Sa loob nito ay ang gintong singsing na kinuha ni Remedios mula sa kanyang ina sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Annie at agad na umapaw ang kanyang mga luha. Nabili pala ito ni Daniel nang kumpiskahin niya ang mga ari-arian ni Remedios. Ang muling paghawak niya sa singsing ng kanyang ama ay tila pagbalik ng isang nawalang piraso ng kanyang kaluluwa. "Pero may isa pa akong sorpresa para sa iyo, Annie." Dagdag ni Daniel, ang kanyang nangiti ay mas naging malalim at puno ng emosyon. "Saan mo gustong pumunta?" "Sa ospital po. Gusto ko pong makita ang nanay ko." Mabilis na sagot ni Annie. Ang kanyang pag-aalala ay muling namutawi. Umiling si Daniel. "Wala na siya sa pampublikong ospital na yon, iha. Inilipat na natin siya kanina pang madaling araw sa pinakamagandang pribadong ospital sa buong Asya, kasama ang mga pinakamagaling na espesyalista. At pagkatapos niyang gumaling, isang bagong bahay ang naghihintay sa inyong dalawa. Kung papayag ka na maging bahagi ng pamilya ko." Napatitig si Annie kay Daniel. Ang inalok sa kanya ay hindi lamang pera o scholarship. Inalok sa kanya ang isang pamilya. Ang pag-iyak ni Annie ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kaligayahang hindi niya akalaing mararanasan niya. Ang gabi ay tuluyan ng natapos at ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagdadala ng bagong liwanag na pilit tinakpan ng kahirapan, ngunit hindi kailanman napatay ng dilim. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng pribadong silid sa ospital ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang nakasusulasok na amoy ng murang gamot at ang madilim na pasilyo ng pampublikong pasilidad. Ang silid na ito ay tahimik, napapaligiran ng mga makabagong kagamitan na may mahinahon at regular na tunog
na tila isang banayad na kanta na nagpapanatili sa kapanatagan ng buhay ni Nanay Elena. Nakaupo si Annie sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Ang balat ni Elena ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay, malayo sa maputla at naghihingalong anyo nito noong nakaraang linggo. Nang dahan-dahang idilat ni Elena ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang kanyang anak. Malinis, suot ang isang disenteng damit at may ngiting puno ng pag-asa. Aani, anak, mahinang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may dalang walang katulad na init. Nasaan tayo? Ang huling alaala ko. Ang tiya mo. Wala na po si Tita Nay. Ligtas na po tayo. Dahan-dahang inilagay ni Annie ang gintong singsing sa daliri ng kanyang ina. Ang pagkakita ni Elena sa kanyang huling alaala ng kanyang yumaong asawa ay nagpabuhos ng kanyang mga luha. Ibinalik po ito ng isang napakabuting tao, ang taong niligtas ko sa istasyon. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Kasunod si Marcus. Ang tindig ni Daniel ay puno pa rin ng awtoridad, ngunit nang makita niya ang mag-ina, ang kanyang mukha ay lumambot. Lumapit siya sa kama at bahagyang yumukod bilang paggalang kay Elena. Magandang araw, Ginang Elena. Ako si Daniel Whittaker, pagpapakilala ng bilyonaryo. Ang anak ninyo ang nagligtas sa aking buhay noong gabing iniwan ako ng lahat. Ang kabutihan ng kanyang puso ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon. Naiyak si Elena sa labis na pasasalamat. Salamat po, sir. Salamat sa pagliligtas sa anak ko mula sa kapatid ko. Walang anuman, Ginang. Sa katunayan, ako ang may malaking utang sa inyo dahil nagpalaki kayo ng isang anak na may gintong puso. Sagot ni Daniel, at pagkatapos ay tumingin siya kay Annie nang may malalim na pagmamahal ng isang ama. Kung papayagan ninyo, nais ko sanang maging bahagi ng buhay ni Annie bilang kanyang pangalawang ama. Nais kong ibigay sa kanya ang lahat ng suporta na nararapat para sa isang natatanging dalagang tulad niya. Ang pag-apruba ni Elena ay sapat na upang tuluyang mabura ang huling tinik sa puso ni Annie. Ang pangarap na tila isang malayong bituin ay hawak na niya ngayon. Makalipas ang ilang buwan, sumapit ang unang araw ni Annie sa prestihiyosong unibersidad. Nakatayo siya sa harap ng malaking arko ng paaralan. Suot ang kanyang bagong uniforme na walang punit at walang dumi. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang simpleng gintong necklace na may pendant na hugis leon, isang regalo mula kay Daniel bago siya pumasok. Ang bawat hakbang niya sa loob ng campus ay hindi na puno ng takot o hiya. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi na tumitingin nang may pag-alipusta. Nakikita nila ang isang matatag at matalinong dalaga na handang harapin ang mundo. Bago magsimula ang kanyang unang klase, nagpasya si Annie na pumunta sa isang pamilyar na lugar. Sumakay siya ng tren at bumaba sa lumang istasyon kung saan nagsimula ang lahat. Ang istasyon ay pareho pa rin, maingay, abala, at puno ng mga taong nagmamadaling makauwi. Ngunit para kay Annie, ang bawat sulok ng lugar na ito ay may dalang kwento ng pag-asa. Lumapit siya sa parehong bangko kung saan bumagsak si Daniel. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang puting rosas sa ibabaw ng malamig na kahoy. Ang rosas na ito ay simbolo ng kanyang pasasalamat, hindi lamang dahil sa yaman na natanggap niya, kundi dahil sa pagpapatunay ng tadhana na ang kabutihan ay may sariling paraan ng pagbabalik. Salamat po sa pagtuturo sa akin na huwag sumuko. Bulong ni Annie sa hangin, habang ang tunog ng paparating na tren ay nagdala ng isang banayad na simoy na humalik sa kanyang pisngi. Nang hapon ding iyon, umuwi si Annie sa bagong bahay na inihanda ni Daniel para sa kanila ng kanyang ina. Isang magandang tahanan na may malawak na hardin na puno ng mga bulaklak. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Daniel na nakaupo, nagbabasa ng dyaryo
habang ang kanyang ina ay masayang naghahanda ng merienda sa kusina. Ang amoy ng mainit na pandesal at tsokolate ay pumuno sa bahay. Ang amoy ng isang tunay na pamilya. Nang marinig ni Daniel ang kanyang mga hakbang, ibinaba nito ang dyaryo at ngumiti. Kumusta ang unang araw sa unibersidad, anak? Napatigil si Annie. Ang salitang anak ay nagdulot ng isang matinding init sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Daniel at walang pag-aalinlangan. Niyakap niya ang matandang lalaki ng napakahigpit. Napakaganda po, Papa. Maraming salamat po. Bulong ni Annie habang ang kanyang mukha ay nakasandig sa balikat ni Daniel. Naramdaman ni Annie ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Daniel at ang pagpatak ng isang mainit na luha ng matanda sa kanyang buhok. Ang isang bilyonaryong itinuturing na leon sa mundo ng negosyo ay tuluyan ng natalo ng pagmamahal ng isang anak. Ang bagong bukas ay hindi lamang nagsimula para kay Annie. Ito rin ang simula ng paghilom ng isang matandang pusong matagal nang nangulila sa isang tunay na tahanan. Sa bawat pagdaan ng taon, ang mga sugat na dulot ng nakaraan ay dahan-dahang naging mga pilat, mga tahimik na patunay ng isang laban na pinagwagian. Si Annie ay hindi na ang batang babaeng nakadapa sa putikan, umiiyak dahil sa kawalang katarungan. Siya ngayon ay si Dr. Annie Whitaker, isang kinikilalang doktor sa parehong ospital kung saan muntik nang mawalan ng buhay ang kanyang ina. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang kilala dahil sa yaman ng kanyang amang-amahan, kundi dahil sa kanyang walang sawang pagtulong sa mga mahihirap na pasyenteng walang pambayad sa pagpapagamot. Si Remedios, sa kabilang banda, ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Hindi sinubukan ni Annie na bawasan ang sentensya ng kanyang tiya. Sa halip na maghiganti, ipinagkaloob ni Annie ang kapatawaran sa pamamagitan ng hindi pagtatanim ng galit. Ngunit hinayaan niyang ang batas at ang tadhana ang magbigay ng kaukulang parusa. Para kay Annie, ang tunay na katarungan ay hindi ang pagpaparusa sa mga taong nanakit sa atin, kundi ang hindi pagpayag na saktan nila tayong muli. Natagpuan ng pamilya ang kanilang inaasam na kapayapaan. Si Nanay Elena ay masiglang nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang malawak na hardin, malayo sa stress at pagod na dating umuubos sa kanyang kalusugan. At si Daniel Whitaker, ang bilyonaryong matagal na namuhay sa kadiliman ng pagiging mag-isa, ay nakahanap ng liwanag sa pag-ibig ng isang pamilya. Ang pagtayo niya sa tabi ni Annie nang kunin nito ang kanyang diploma ay ang pinakamalaking yaman na naiuwi niya sa kanyang buong buhay. Ang kwento ni Annie ay isang malinaw na salamin na nagpapakita na ang kabutihan ay hindi kailanman talo. Sa isang mundong madalas diktahan ng pera at kapangyarihan, ang isang simpleng gawa ng pagmamalasakit ay maaaring maging susi upang buksan ang mga pinto ng himala. Ang bawat luhang tumulos sa lupa ay dinidiligan ng binhi ng pag-asa na sa tamang panahon ay mamumunga ng kaligayahang hindi mananakaw ng sinuman. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa kung ano ang maibabalik nito sa iyo, kundi sa kung paano nito kayang baguhin ang daloy ng tadhana. At habang nakatayo si Annie sa bubong ng ospital, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa kalangitan ng Maynila. Hinawakan niya ang gintong kwintas na may hugis leon. Ngumiti siya ng matamis. Batid na ang bawat sakripisyo, bawat pait at bawat laban ay naging tulay patungo sa isang buhay na punong-puno ng pag-ibig at kaliwanagan.